Ako lang ba ang may magulong pamilya? Marahil ang iba sa inyo ay nakakaranas din ng tulad ng sa akin. Isang karasang mula sa kamay ng mabagsik na padre de pamilya. Akala ko noon, ang milagro ay magdudulot ng kabutihan sa isang tao, ngunit para sa aking ama ay hindi. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, pati na rin sa mga giliw niyong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung ako ay 10 taong gulang pa lamang, kung saan ang aking istorya ay iikot po sa isang magbabawang na kinatatakutan sa liblib na baryo namin dito sa norte, kung saan ay binago niya ang takbo ng buhay ko at naging isa nga akong manunugis ng mga aswang. Upang lubusan niyo pong maintindihan ang aking istorya, ako po ulit si Gado. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Hayop kang babae ka! Halika nga rito! Walang hiya ka! Nasaan ang pagkain ko, ha? Aray ko, Hiner! Ang buhok ko! Bitiwan mo ang buhok ko! Nasasaktan ako! Ano ba? Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nag-asikaso ng pagkain natin. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kapag uuwi ako ng bahay, kailangan may pagkain na ako? Pasensya ka na, Hiner. Wala kasi tayong bigas eh. Naubos na kanina. Kaya wala akong nailuto para sa'yo. Sige na, Hiner. Bitiwan mo na buhok ko. Nakikiusap ako. Nasasaktan na ako. Parang awa mo na. Hindi ko bibitiwan ang buhok mo hanggang sa makalbo ka. Pagkain ko dapat na inuuna mo, hindi ang mga labay na yan. Makakain ko ba mga pesting damit na yan, ha? Oo na, hihahanap na kita ng pagkain. Hindi na muna ako maglalaba. Sige na, pakawalan mo na ako. Bitiwan mo na ang buhok ko. Ang tigas din naman kasi ng ulo niyo na eh. Kung nagkasikaso na kagad kayo ng pagkain ni tatay, di sana, hindi na po kayo nasaktan ng ganyan. Alam niyo naman po ang kinakagalit ni tatay, di ba? Tapos ginagawa niyo pa rin. Ang hirap kasi sa inyo. Mahina ang isip niyo. Ang gusto niyo palagi, nasasaktan kayo. Si Kuya Banjo, imbis na awatin ang mapanakit kong ama na si Hiner, ginatungan pa niya talaga ang galit nito. Kahit dumudugo na ang labi ng aking nanay na si Risa, wala itong pakialam. Kontento lang itong nakaupo sa isang sulok ng bangko at nakaangat ang pang-itaas na labi habang sinisisi ang aking ina. Nang mga sandaling yun, kagagaling ko lang sa pagtitinda ng mga bawang sa baryo at ang eksenang yun ang nadatnan ko. Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakasalampak sa sahig? Tsaka bakit may dugo po ang labi nyo? Kung makapagtanong ka naman, Gado, akala mo naman may magagawa ka. Sinaktan na naman ni tatay si nanay. Tapos wala kang ginawa para pigilan si tatay. Nanood ka lang. Hoy, ikaw! Pinagtataasan ba ng boses sa kuya mo, ha? Sa kapambata ka! Litik ka! Halika nga rito! Saan ka na naman ba nagaling, ha? Bakit kayo ka lang umuwi? Aray tayo ang braso ko, tay! Nasasaktan po ako! Ang tanong ko, sagutin mo! Saan ka ba nagaling, ha? Tay, nagtinda lang po ako ng bawang kaya ngayon lang po ako umuwi. Aray, bitiwan niyo na po ang braso ko, tay! Nasasaktan po ako! Hener, huwag mong saktan ang anak mo. Tama na! Bitiwan mo siya! Huwag mo akong hahawak-hawakan at huwag mo akong pipigilan sa gusto kong gawin. Alam niyo kayong dalawa, punong-puno na talaga ako sa inyo eh. Mga buwisit kayo sa buhay ko. Dapat sa inyo, ikinukulong at hindi pinapakain. Tay, tama na po. Aray, ang braso ko, tay, nasasaktan na po ako. Teka, saan niyo po kami dadalhin ni nanay? Ikukulong ko kayo. Bibigyan ko kayo ng leksyon ng matuto kayo. Hoy, ikaw Banjo, ikuha mo ako ng bangko at iaharang ko sa pinto na silid para naman hindi na makalabas sa mga walang hiyang to. Mga walang silbi. Diyan kayo sa loob ng kwarto. Mabulok kayo riyan. Tama lang sa kanila yan, tay. Sige lang. Ikulong yung dalawang yan nang malaman nila ang pagkakamali nila. Hener! Buksan mo ang pinto! Nakikiusap ako!
Ener! Palabasin mo kami rito, parang awa mo na! Kahit sirain mo pa ang pinto, hindi kayo makakalabas dyan. Magsama kayo ng anak mo wala silbi at inutil. Ener, nakikiusap ako. Buksan mo ang pinto! Banjo, anak, tulungan mo ako! Buksan mo ang pinto! Hoy, ikaw Banjo, subukan mo lang talaga na pakawalan ng dalawang yan. Ikaw ang ipapalit ko sa kanila. Tay naman bakit ko naman po gagawin yun? Sanggan dikit tayong dalawa, di ba? Mabuti na rin yan nangyari sa kanila nang matuto sila sa mga pinaggagawa nila sa inyo. Lalo na yung gado na yan. Palaging wala dito sa bahay, hindi maaasahan dito. Kaya sige lang, Tay. Gawin nyo ang gusto nyo. Suportado kayo dyan. Mabuti kung ganun. Hala, sige na. Ikaw na lang ang magluto ng pagkain natin. Bumili ka ng sariwang atay ng baboy. Ayoko na masyadong luto Iyawin mo lang. Ang gusto ko yung may dugo-dugo pa. Sige ho. Sige, Tay. Sandali. Huwag mong lalagyan ng asin Sumasakit na kasi tagiliran ko Isa pa, huwag mo rin lalagyan ng bawang at masyadong mababa ang dugo ko. Baka lalong bumaba kapag nakakain ako ng bawang. Sige, Tay, masusunod ho. Awang-awa na ako noon kay nanay nang makulong kami sa silid na gawa sa tabla. Walang bintana at iisa lang ang pintuan. Kaya naman kapag isinara yun ay wala talaga kaming madadaanan para makatakas. Araw-araw po na sinasaktan ni tatay si nanay kahit sa mababaw na dahilan lang. Hindi naman siya ganun dati dahil mabait at responsableng ama si tatay noon. Sa katunayan nga po, isa siyang albularyo at kilalang matulungin sa kapwa. Nagbago lang siya nung muli siyang nabuhay. Tama po kayo sa narinig nyo. Namatay na po ang tatay ko at himalang nabuhay. May paniniwala po sa lugar namin dito sa norte na kapag ang taong namatay at muling nabuhay, milagro daw po ang tawag doon at magiging isang magaling na manggagamot. Kung dating manggagamot naman, ay mas huhusay pa raw ang kakayahan nito. Isang araw itong himala na galing sa Panginoon para daw ipagpatuloy ang misyon na hindi nagawa nung nabubuhay pa ito. Hindi kasi uso sa amin ang imbalsamo. Kapag namatay ang isang tao, kailangang ilibing ito sa ikalawang araw ng pagkamatay niya. Dahil yun ang nakaugalian na sa baryo namin. Ngunit iba po ang nangyari kay tatay. Para siyang pinabalik para maging isang masamang ama para sa akin. Hindi lang po siya nagbago. Maging ang Kuya Banjo ko, para bang may kakaibang nangyayari sa kanila na ang hirap ipaliwanag at ako bilang bunso ang labis na nahihirapan sa sitwasyon namin. Talaga kayang ang muling pagkabuhay ni tatay ay may magandang idudulot sa pamilya namin o magdudulot lamang ito ng lagim para sa aming mga taong nagsisikap na mabuhay? Nay, bakit ganun po si tatay? Hindi naman po siya dating nananakit, di ba? Siya pa nga po nakikipag-away sa mga kaibigan ko kapag inaapi nila ako sa eskwelahan. May sakit po ba si tatay? Wala siyang sakit, anak. Intindihin na lamang natin ang tatay mo. Baka may pinagdadaanan lamang siya na hindi niya masabi sa atin. Pero Nay, kailangan pa po bang humantong sa ganito? Yung mga kaibigan po niya at dating pasyente umiiwas na rin po sa kanya. Sabi pa nga po ni Mang Alex kanina, nagbago na raw po si tatay. Ewan ko, anak. Naguguluhan na rin ako sa mga nangyayari sa ama mo. Pilit ko na lang siyang iniinti dahil ayokong magaya kayo sa naging buhay ko noon. Walang kinagis ng mga magulang at lumaki sa pangangalaga ng ibang tao. Mas mahirap yun, anak. Hindi ko hahayaang maranasan yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kaya hanggat kaya ko, hindi ako susuko. Alang-alang sa inyong dalawa ng Kuya Banjo mo. Pero Nay, maging si Kuya Banjo, nagbago na rin po eh. Hindi na siya ang kuya ko na palaging kumakampi sa akin at pinagtatanggol ako sa mga taong nananakit sa akin. Narinig niyo po ba kanina kung paano niya pong inuudyokan si tatay na ikulong tayo rito? Oo, narinig ko yun. At hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon.
Talaga po bang kaya natin silang hindi sukuan, Nay? Kakayanin natin, anak. Kahit na anong mangyari, hindi tayo susuko sa kanilang dalawa. Ngayon nila tayo higit na mas kailangan. Naramdaman ko ang paghihirap ng kalooban ni nanay habang pilit niyang ipinapaintindi sa akin ang ugali ni na tatay at Kuya Banjo. Kinabukasan ay bumukas ang pinto ng silid namin. Natuwa ako dahil sa wakas ay makakakain na kami. Ngunit nagkamali pala ako dahil walang pagkaing itinira para sa amin ni nanay. Asa pa kayo na may pagkain matitira para sa inyo? Ginutom niyo kami kahapon, di ba? Kaya nararapat lang na magutom din kayo. Banjo, anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Sus, wala akong panahon sa kadramahan nyo, Nay. Kaya pwede ba? Itigil nyo na ang ganyang pananalita nyo. Di yan uubra sa akin. Pasalamat nga kahit pinagbuksan ko kayo ng pinto eh. Dahil kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko, dyan na kayo mabulok sa loob ng silid na yan. Dahil sa mga narinig ko, hindi ko napigilan ang sarili ko na hindi pagtaasan ng boses si Kuya Banjo. Kuya, paano mo nasasabi ang ganyang bagay kay nanay? Ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Parang may mali na sa'yo ah. Hindi na ikaw yan. Hoy, walang mali sa akin, Gado ah. Marunong lang ako sumabay. Ang hirap kasi sa inyo. Mahilig kayong sumalungat sa agos ng buhay. Kaya palagi kayong pinahihirapan ni tatay eh. Bakit di nyo nalang gayahin ang ginagawa ko? Eto oh, wala akong pasa sa katawan dahil sinusunod ko ang lahat ng mga gusto ni tatay. Ang sabihin mo, wala kang kwentang anak at wala kang kwentang kuya. Sinusunod mo ang gusto ni tatay kahit mali. Ano ka ba? Wala ka ba sariling isip? Anong sabi mo, ha? Baka pilipitin ko ang leg mong hayop ka. Ako mas matanda sa'yo, ha? Kuya mo ako. Kaya ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Kuya na walang silbi. Hindi mo nga magawang ipagtanggol si nanay labang kay tatay eh. Nakakaiya ka, Kuya Banjo. Ikaw ang kuya ko na inaasahan namin po protekta sa amin ni nanay. Pero ikaw pa tong sulsul kay tatay. Tagagatong sa kanya kapag mainit ang ulo niya. Wala ka talagang kwentang kuya. Wala kang kwentang anak. O ba't talagang pinipilit mo akong saktan ka? Tama na yan, Banjo. Huwag mong sasaktan ang kapatid mo. Wala kang karapatan na pagmalupitan ng kapatid mo. Hindi ka na nahiya sa malaking katawan mo at sa bata mo pag ginagamit ang lakas mo. Pinagsisisihan ko na naging anak kita. Sige, magkampihan kayong dalawa. Ako na ang masamang anak sa paningin nyo. Ako na ang walang kwentang tao na nakakilala nyo. Pero kung tatandaan nyo, Nay, hindi ko rin ginusto na kayo naging nanay ko. Nakakasuka ang pamilyang ito. Sana hindi na lang kayo naging nanay ko. Sana ibang pamilya na lang nakagistan ko at hindi ang buwisit na pamilyang to. Dala ng bugso ng damdamin ng isang ina na nasaktan. Sinampal ni nanay si Kuya Banjo. Sa pagkakataong yun, lihim akong natuwa dahil sa wakas, matatauhan na rin si Kuya Banjo at mauunawaan niyang mali siya. Ngunit nagkamali ako. Mas lalong bumangis ang anyo niya na para bang hindi niya kami pamilya kung tumititig siya sa amin. Ang nakapagtataka, tila ba may naririnig itong bulong mula sa nilalang na hindi namin nakikita at nag-uudyok dito na pagbuhatan niya ng kamay si nanay. Mas lalo akong nag-alala nang itutok niya ang kamao niya sa mukha ni nanay at balak niya itong saktan. Dito ko nakita ang isang marka sa kanyang pulso na hugis at sulok. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lengguwaheng nakasulat sa gitna nun. Pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin dahil mas nangibabaw sa akin ang umawat sa binabalak niyang gawin kay nanay. Kuya, talaga bang pagbubuhatan mo ng kamay si nanay? Ha? Tao ka pa ba? Hindi lang to ang kaya kong gawin sa oras sa saktan ulit ako ni nanay. Wala siyang karapatang manakit sa akin. Dahil ina ko lang siya. Kung di ko siya ina, baka kahapon pa lang, dinurog ko na ang pagbumuka niya gamit ang kamao kong to. Kaya itong tatandaan nyo, Aling Risa, hindi nyo na ako anak. At simula ngayon, wala na akong ina at kapatid. Isaksak nyo sa isip nyo ang mga sinabi ko ngayon. Dahil ito na ang uling araw.
na masasaktan niyo ko. Tila ba ako ang kinilabutan sa sinabi niyo ni Kuya Banjo para sa aming dalawa ni Nanay. Kung nagulat ako, mas nabigla si Nanay sa kanyang mga narinig. Wala itong nagawa kundi ang humagulgol ng iyak habang sapo ng mga palad niya ang kanyang muka. Para bang may libu-libong kutsilyo ang sumaksak sa puso ko ng mga sandaling yon. Napakasakit ng mga salitang binitiwan ni Kuya Banjo at alam kong higit na dinudurog ang puso ni Nanay. Nanginginig ang buong katawan ko noon dahil sa labis na galit. Sa isip ko, yun na yata ang pinakamasakit na salita na maririnig ng isang ina mula sa kanyang anak. Lalo pa at saksi ako sa naging paghihirap ni Nanay nang magkasakit noon si Kuya Banjo. Kaya alam ko kung gaano kamahal ni Nanay ang kuya ko. Pambihira naman kayo, no? Dapat akong umiiyak dahil akong sinaktan niyo Masyado kayong paawa. Wala talaga kayong kwentang ina. Kuya Banjo, tama na! Ikaw ang walang kwentang anak! Napakasama mo! Kayong dalawa ni tatay! Magsama kayong dalawa! Total pareho kayo ng mga asal! Hindi na kayo tao! Mga hayop kayo! Mga halimaw! Tuluyan nang sumabog ang galit ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga oras na yon. Sinagot-sagot ko talaga si Kuya Banjo at pinagmumura na dati naman ay di ko ginagawa. Hindi ko na rin kayang intindihin ang kilos at pananalita ni Kuya Banjo. Talagang sumusobra na siya, kaya kailangan ko na siyang labanan kahit panganay pa siya sa akin. Hindi naman siya ganong klaseng anak noon, kaya hindi ko matanggap ang malaking pagbabago sa ugali niya. Ano bang meron sa ama ko at binago niya ng tuluyan ang ugali ng kapatid ko? Pati ang buhay namin noon nagbago na rin. Ang dating masayang pamilya, ngayon ay puro lungkot at magulo na. Kaya nang dumapo ang suntok ni Kuya Banjo sa mukha ko, nakalimutan kong kapatid ko siya. Lumaban talaga ako, Sir Blair, at hindi ako pumayag na bugbugin niya ako. Ngunit ano ba ang laban ko sa malaki niyang katawan? Ang totoo, nagulat ako dahil malakas ang kapatid ko. Nagawa niya akong buhatin at ibalibag. Dito na nga ako nawalan ng malay. Basta, nagising na lang ako noon na nakahiga sa katre at ang umiiyak na si Nanay ang bumungad sa akin. Nay, ano po nangyari? Agado anak, nawalan ka ng malay kanina. Dumugo rin ang ilong mo. Kasi naman ikaw hindi mo na sana sinagot-sagot ng gano'n ang Kuya Banjo mo. E di sana hindi ka na nasaktan. Gusto niyo po bang pabayaan ko siya sa ginagawa niya sa inyo? Hindi naman sa gano'n anak. Kaya lang tingnan mo nangyari sa'yo. Nay, wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Tama po ba tratuhin kayo ng gano'n ni Kuya Banjo? Hindi na po tama ang nangyayari, Nay. May kakaiba po sa kanila. Si tatay. Sana, hindi na lang siya nabuhay. Sana, hindi na po siya binigyan ng himala ng Panginoon. Anak, huwag mong sabihin yan. Nakikiusap ako sa'yo. Intindihin mo na lang ang tatay mo at pati na ang kuya mo. Naipatawarin niyo ako. Pero hindi ko gagawin ang sinasabi niyo. Hindi ko po iintindi ng mga ugali nila. Masama silang tao, Nay. Para sa akin, hindi po sila pamilya. Dahil talagang masama sila. Anak naman. Nay, huwag niyo po akong piliting intindihin ang ugali nila. Dahil hindi ko po magagawa yun. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin kanina, hindi ko na po kayang makisama sa kanila. Teka, ano ba ginagawa mo? Bakit ka bumabangon? Aalis po muna ako. Magtitinda muna ako ng mga bawang para may makain tayo mamaya. Alam kong kagabi pa po tayo di kumakain Pero, hindi pa maayos ang kalagayan mo, anak. Baliwala to. Mas mahalaga po na may makain kayo. Ako po nag-aalala sa inyo dahil pinahihirapan niyo sarili niyo Tsaka mabuti na po yung wala ako rito sa bahay. Kesa naman ng makasama ang walang niya akong kapatid at si tatay. Parang hindi na po tao mga kasama natin dito sa bahay, Nay.
Para po silang mga halimaw na pinaahon lang mula sa impyerno. Anak, pwede bang huwag ka na lang umalis? Hayaan niyo po muna ako, Nay. Gusto ko rin po mapag-isa. Sige po, alis na po ako. Wala nang nagawa noon si Nanay, Sir Blair. Nang tanggalin ko ang benda sa ulo ko, agad akong lumabas at nilapitan ang maliit na kariton na gawa sa tabla. Dito ko inilalagay ang mga bawang na inilalako ko sa bawat sulok ng baryo. Kinukuha ko ang paninda ko sa matandang lalaking magbabawang na si Lolo Sergio. Madalas ay kasama ko siya sa pagtitinda. Kaya lang, iniiwasan at kinatatakutan siya ng mga tao sa lugar namin. Isang bagay na hindi ko maintindihan noon. Gayong napakabait naman ng matanda. Iniisip ko na lang na baka dayo lang ito. Kaya hindi malapit ang loob sa mga tao. Habang tinataha ko ang daan papunta sa kubo ni Lolo Sergio, hindi ko tuloy maiwasan ang hindi malungkot. Sa edad kong ito, dapat nag-aaral ako. Kung hindi lang sana nagkaganon ang sitwasyon ng buhay namin, marahil may direksyon din ang buhay ko bilang isang estudyante. Napilitan kasi akong huminto sa pag-aaral magmula nang tumigil sa pagtatrabaho si tatay. Si Kuya Banjo naman, mas madalas makipag-inuman sa kanyang mga kabarkada at upang hindi siya masaktan ng tatay namin, dinadala niya ito ng hilaw na atay at puso ng baboy bilang pasalubong. Kaya mas lalo itong napalapit ng loob kay tatay. Ilang saglit pa ay natanaw ko si Lolo Sergio sa labas ng balkonahe nito. Abala siya sa pagtatali ng mga bawang at inilalagay niya ang mga yon sa basket na gawa sa abaka. Nakahiwalay rin ang mga binhi ng bawang na pwedeng itanim at ipinagkakaloob niya ang mga yon ng libre sa mga tao. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng kabutihang ipinapakita ng matanda sa mga tao ay iniiwasan pa rin nila ito. Oh, ikaw palayag ka do. Ano ba gatin? Kukuha ka na ba ulit ng mga bawang? Opo sana, Lolo Sergio. Nako, at tama-tama lang ang dating mo. Abay marami na akong naitataling mga bawang rito. Halika, halika. Maupo ka na muna rito sa bangko at ikukuha lang kita ng mga bawang sa loob ng bahay. Maghintay ka rito. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay nito si Lolo Sergio. Ako naman ay naupo sa itinuro nitong bangko na gawa sa tabla at iginala ko ang paningin ko sa paligid ng bakuran ng matanda. Naiisip kong ano kaya ang kinatatakutan ng mga tao sa matanda. Gayong pagtitinda at pagtatanim lang naman ng mga bawang ang ginagawa nito. Pagkalipas nga ng ilang minuto, bumalik din si Lolo Sergio at iniabot niya sa akin ang 10 pirasong tirintas ng bawang. Oh, heto. Ilako mo ang mga ito sa dulo ng baryo sa may putol na tulay na lubid. Marami pa nga ang mga taong bibili roon na hindi ko nadalhan ng mga bawang kahapon. Kaya natitiyak kong mauubos ang mga yan sa lugar na yon. Bakit po hindi na lang po kayo magdala ng mga to, Lolo Sergio? May iba po kasi akong pagdadala ng mga bawang eh. Abay, ganun ba? Eh, sayang naman. Ang hirap kasing ilako ng mga bawang kapag ako ang magdadala. Alam mo naman ang sitwasyon ko rito, hindi ba? Ay, oo nga po pala no. Munti ko nang makalimutan. Sige o, ako na lang po ang magdadala ng mga to sa dulo ng baryo. Lolo Sergio, tanong lang ho. Nagtataka kasi ako eh. Bakit nga po pala natatakot sa inyo ang mga taga rito? Nagtataka lang po ko mabuti naman po kayong tao. Abay, malay ko sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama. Naglalako lang naman ako ng mga bawang at kung minsan nagdadala ako ng mga binhi ng mga ito para sila mismo magtanim ng kanilang mga bawang. Ang iba nga galit pa sa akin. Kahit libre ko nang ibinibigay ang mga ito sa kanila. Hindi ko rin sila maintindihan talaga. Ganun po. Hayaan nyo na lamang po sila, Lolo Sergio. Ang mahalaga po ay hindi po kayo masamang tao. Alam nyo yan sa sarili nyo. Simula po ngayon, ako na po maglalako ng mga bawang para sa inyo. Ano ka mo? Abay, totoo ba yan, Gado? Opo, pangako po. Ay, nako. Salamat naman kung ganun, Gado. Napakabait mo talagang bata.
Aba, teka nga. Na paano ba yung sugat at pasa mo sa noo? Ano ba nangyari dyan? Ito po ba? Wala ho to, huwag niyong pansinin. Nauntog lang po to sa pinto. Masyado naman yata malakas ang pagkakauntog ng noo mo sa pinto. Abay, malalim ang sugat mo ah. Teka, sandali lang, huwag ka munang umalis ha. Hintayin mo ako saglit. Oh, bakit po? Gagamutin ko muna ang sugat mo nang gumaling kagad at matuyo. Teka, nasa bulsa ko nga pala ang gamot na langis. Sandali lang. Nasan ba yun? Ay, naku, ang dami kasing bulsa. Eto, nakuha ko na. O siya, sige na. Huwag ka munang malikot ha. Masyado nang malabo ang paningin ko at baka mamaya hindi ko mapataka ng maayos sa sugat mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman tumahapdi. Hindi ko na napigilan ang matanda sa panggagamot niya sa sugat ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang klase ni Lolo Sergio ay iniiwasan ng mga tao. Kung nakikita lamang nila ang kabutihan nito, baka mahulog din ang loob nila sa matanda. O ayan, tapos ko nang lagyan ng langis ang sugat mo. Sa susunod kasi iwasan mong bumangga sa pinto ha. Kung kinakailangan, gawin mo ang lahat para hindi dumampi ang pinto sa noo mo. Ano po? Ano pong ibig niyo sabihin? Wala akong ibang ibig sabihin. Sige na, umalis ka na at baka gabihin ka na sa daan yan. Kusang binago ng matanda ang topic ng pinag-uusapan namin. Isang bagay naman yun na nagpagulo sa isip ko. Tila ba hindi ito naniwala sa dahilan ko at para bang alam niya kung ano ang totoong nangyari sa akin. Habang naglalakad ako at tulak ang kariton ay magulo pa rin ang isip ko. Hanggang sa napadaan ako sa isang tindahan na merong nag-iinumang mga lalaki. Kinabahan ako dahil sina Tatay at Kuya Banjo ang mga yon. Lasing na sila at masama ang tingin nila sa akin. Hoy! Tiga rito! Halika dito! Lumapit ka saglit! Ang yabang niyan, Tay. Biruin mo kanina. Lumabot pa naman sa akin. Tapos nagpakampi pa kay nanay. Hoy! Ito! Totoo ba yun ha? Nagawa ko lang naman po yung kasi po. Sinagot-sagot po ni Kuya si nanay eh. Ibig mo sabihin, totoo lumaban ka sa Kuya Banjo mo? Ganun na nga po, Tay. Kaya turuan niyo po ng leksyon yan. Para magdala. Nawawalan na ng respeto sa akin yan eh. Talagang tuturuan ko to ng leksyon. At kaya nitong bata ka, hindi mo na iginalang ang kapatid mo ha? Aray! Tenga ko, Tay! Aray! Tama na po, bitiwan niyo po tenga ko, nasasaktan na po ako! Bitiwan mo ang tenga ng bata, Hiner! Lahat kami ay nagulat sa biglang pagdating na yon ni Lolo Sergio. Sa gulat nga ni Tatay, binitiwan niya ang tenga ko na halos uminit na dahil sa sobrang lakas ng pagkakapingot niya sa akin. Ang iba namang mga taong nag-iinuman sa lugar na yon ay kumaripas din ng takbo dahil sa labis na takot sa matanda. Napansin ko rin na para bang natakot din sina Tatay at Kuya Banjo kay Lolo Sergio na labis ko namang pinagtakhan. Layuan mo ang bata, Hiner! Dahil kung hindi, masasaktan kayo mag-ama sa akin! Opo, lalayuan ko na po ang anak ko! Tay, halika na po. Umalis na po tayo rito. Sandali! Sa oras na malaman ko na sinasaktan niyo ulit ang batang ito, mananagot kayo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, hindi na po namin sasaktan pa ako. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige na. Makakalis na kayo. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari ng mga oras na yon. Tila ba nag-ibang tao sina Kuya Banjo at Tatay pagkakita nila sa matanda. Para po silang naging maamong tupa. At dahil sa mga nasaksiyan ko, nagtataka akong napatingin sa muka ni Lolo Sergio. Lolo Sergio? Paano niyo po nagawa yun? Abayang alin ba? Natakot po sina Tatay at Kuya Banjo sa inyo eh. Paano po nangyari yun? Ipinakita ko lang sa kanila na kaya ko silang labanan
at hindi nila ako masisindak. Ginamit ko ang takot nila para mas lalo silang matakot sa akin. Hindi ba't sila ang tinutukoy mong pinto na may gawa sa sugat mo sa noo? Tama ba? Napakamot ako sa bato ko habang nahihiyang tumingin sa matanda. Paano ba naman kasi? Nalaman niyang nagsinungaling ako kanina tungkol sa nangyari sa sugat ko. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung bakit nagsinungaling ka kanina. Hala, sige na. Tumuloy ka na sa pupuntahan mo para may pambili ka na ng pagkain yung mag-ina. Pati po yun? Alam niyo rin po. Abay, syempre naman. Matanda na ako. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Talaga po palang walang maililihim sa inyo, no? Sige ho, aalis na po ako. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa akin kanina, Lolo Sergio. Wala yon. Kaya sige na. Mag-iingat ka sa paglalako mo ng mga bawang. Sikapin mo na maibenta mo ang mga yan. At maibibigay mo ng libre ang mga pananim sa mga taong nakatira doon. Opo, salamat po ulit, Lolo Sergio. 1.5 oras na lakad ang ginawa ko bago ko nakarating sa putol na tulay na lubid. Nagpalinga-linga ako sa paligid at nakita ko ang ilang mga bahay na naroroon. May mga taong nakatayo sa gilid at labas ng kanilang tirahan. Para bang sinadya nilang maghintay roon na tila ba alam nila na darating ako. Kahit nagtataka, ay lumapit ako sa kanila at inalok sila ng mga bawang. Magandang araw po sa inyo. Bili na po kayo ng mga bawang. Tsaka baka gusto nyo rin po ng mga pananim. Libre lang po ito para sa inyo. Agad silang bumili ng mga bawang sa akin. Hindi sila nag-agawan at hindi rin sila nagtanong kung kanino galing ang mga paninda ko. Hindi kagaya sa unang mga bahay na nadaanan ko. Bukod sa marami silang tanong, hindi din man sila bumili at ipinagtabuyan pa nila ako na para bang ayaw nilang makita at maamoy ang mga bawang. Ilang beses na ako nagtataka sa ganong klase ng kilos ng mga tao sa lugar namin, Sir Blair. Bukod pa rito, napapansin ko po na karamihan sa kanila ay may mga simbolong tatsulok sa kanilang pulsuhan. Tila ba tatak ng isang fraternity o samahan, kagaya ng ibang mga grupo. Yung naglalagay sila ng tato para masabi kung saan sila kaanib. Ngunit iba ang kilabot na nararamdaman ko sa mga simbolong yun. Kulay berde kasi ang sulat at hindi itim. Hindi naman nagtagal ay naubos din ang paninda ko at binaliwala ang presensya ng mga tao. Ibinili ko kagad ng pagkain si nanay. Yun nga lang, inabot na ako ng dilim sa daan. Naku, paano ba to? Hindi man lang ako nakapagdala ng ilaw ng gasera o flashlight. Maasa na lang tuloy ako sa liwanag ng bilog na buwan. Malayo pa naman dito ang bahay namin. Baka mamaya may mabangis na hayop na humarang sa akin dito sa daan. Diyos ko. Ano ba to? Bakit kinakabahan ako? Itinigil ko muna ang kariton at naghanap ako ng sandata na pwede kong magamit na panglaban kung sakaling may mabangis na hayop na makakasalubong ko. Marami pa naman ang napapabalitang may mga taong nawawala sa lugar namin. At kapag natatagpuan ng mga to, ay wakwak na ang tiyan at nawawala pa ang ibang parte ng kanilang katawan. Hinala nga ng mga tao, kagagawan daw yon ng isang mabangis na hayop. Masyado kasing makapal ang mga puno sa gilid ng kalsada at layo-layo pa ang mga bahay. Kaya nakakatakot kapag gabi at mag-isa ka lang sa daan. Hindi ko naisip ang bagay na yon dahil sa mga nangyari sa akin kanina. Teka, ano yun? Parang may gumagapang sa kalsada. Diyos ko! Putol na braso at gumagalaw pa! Sa sobrang takot ko, muntik kong mabuhat ang kariton ko. Nanginginig ang katawan ko at nanigas ang mga tuhod ko. Ang mga mata ko nakatuon lang sa bagay na gumagapang papalapit sa kinaroroonan ko. Paano ba naman, Sir Blair? Noon lang po ako nakakita ng putol na braso na gumagalaw at gumagapang. Kung sa ordinaryong braso ng tao, hindi na yung gagalaw. Lalo akong natakot
nang biglang umangat ang putol na brasong yon at akmang dadakutin ang mukha ko. Mabuti na lang talaga at may lumipad na punyal mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi ko po alam kung kanino galing yon. Ngunit nang bumaon ang punyal sa kariton ko, mabilis ko tong kinuha at ginamit ko itong pangsaksak sa nagwawalang putol na braso. Hindi ako pwedeng matakot dahil kapag nagpatalo ako sa nararamdaman ko, ako ang mamamatay at hindi ikaw. Braso ka lang at tao ko. Higit na mas mataas ang antas ng isip ng tao kaysa sa braso walang ibang kakayan kundi ang manakot lang. Humanda ka. Ito nga sa'yo. Diyos! Saktong paglipad ng putol na braso sa ere para atakihin ako, ay nagawa ko itong salubungin ng saksak gamit ang punyal. Bumagsak ito sa lupa at dito ko na ito paulit-ulit na pinagsasasaksak. Pati na ang kamay ng nilalang na yon ay hindi rin nakaligtas sa akin. Tadtad dito ng saksak ngunit patuloy pa rin sa paggalaw. Hindi nagtagal ay bigla itong nasunog at naging abo. Habol ang hininga na tumayo ako at pilit na nagpapakatatag para labanan ang takot na nararamdaman ko. Kaya lang Sir Blair, nagulat naman ako sa pagdating ng mga nilalang na kahit na sa panaginip ay hindi ko nanaising makita. Diyos ko! Anong klaseng mga nilalang yan? Naagda sa kanilang katawan na parang bangkay na tila bumangon mula sa hukay. Ang isang yun, naglalakad na siya papalapit sa akin habang nakabaluktot ang kanyang katawan at nanginginig ang bawat pagakbang. Masama to. Hindi sila mapangis na hayop. Mga alimaw sila. Mga alimaw! Kailangan ko na makaalis dito. Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Wala na akong nagawa noon, kundi ang tumakbo ng mabilis. Naiwan ko ang kariton ko, ngunit dala ko ang punyal na ginamit ko. Hindi naman masamang umatras sa laban, lalo na kapag alam kong dihado ako. Masyadong marami ang mga nilalang na humahabol sa akin. Kung saan-saan na nga po ako napadpad nun. Pati ang pagkain na binili ko para kay nanay ay naiwan ko rin sa kariton. Bumalik ako sa mga taong pinaglakuan ko ng mga bawang kanina. Hindi ako makapaniwala sa aking nadatnan. Huh? Totoo ba to? May mga taong naghihintay sa akin at may mga dala silang sulot-sibat. Tutulungan nila ako. Sa wakas, may mga taong tutulong sa akin. Mas lalo kong nilakihan ang hakbang ko para makarating kagad sa mga taong naghihintay sa akin. May sumisigaw pa nga na lalaki na para bang siya ang pinaka-leader ng mga ito. Nariyan na raw ang mga aswang na anloy-anloy at kailangan na nilang maganda para lumaban. Sinalubong nila ako para harapin ng mga aswang sa likuran ko gamit ang sibat na may katas ng bawang sa dulo ng talim. Inatake nila ang mga aswang. Hindi ako makapaniwalang doon pala nila gagamitin ang bawang na binili nila sa akin. Nang makita kong abala na sila sa pakikipaglaban, tumulong na rin po ako. Gamit ang punyal ay nakipagsabayan ako sa mga aswang, lalo na po sa mga putol na brasong umaatake sa akin. Kung ano mang uwi kayo ng mga nilalang, hindi kayo magtatagumpay. Sige, sumugod kayong lahat! Bawat wasiwas ko ng punyal ay tumatarak sa kanila. Agad silang nasusunog na para bang papel. Maging ang mga putol na braso at paa ng mga anloy-ayloy ay tulong-tulong na umaatake sa akin. Ngunit wala silang nagawa dahil mabilis ko rin silang napapatay. Napansin ko na bawat parte ng kanilang katawan ay para bang may mga ngipin. Mabuti na lang at sanay ang mga tao sa pakikipaglaban kaya walang nagawa ang mga nilalang, kundi ang mamatay. Marami po salamat sa pagkakaligtas niyo po sa akin. Salamat po talaga. Kinausap ko ang pinakapinuno ng mga tao na hanggat maaari raw ay walang maaaring makaalam tungkol sa mga nilalang na umatake sa amin kanina dahil masyado raw mapanganib kung mabubulabog ang mga aswang. Napansin ko na karamihan sa kanila ay may mga simbolong tatak na tatsulok sa pulsuan. Bala ko pa sanang magtanong sa kanila
Kaya lang ay umalis na ang mga ito at ligtas na raw akong makakauwi sa lugar namin. Tanging ang punyal lang ang nadala ko habang itinutulak ko na ang kariton ko na iniwan ko sa kalsada. Kanino kayang punyal to? Tsaka, sino kaya ang tumulong sa akin kanina? Naging palaisipan sa akin noon, Sir Blair, kung kanino nga ba nanggaling ang punyal na yon at kung sino ang tumulong sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang punyal, nakita kong may disenyo ito ng ulo ng dragon na nakaukit sa hawakan nito. Halos 1 dangkal at kalahati ang haba nito na kumikislap sa liwanag na nagmumula sa buwan. Habang ang hugis naman ng talim nito ay parabang tare ng manok na kulay ginto na parabang kasing tigas ng muelye. May nakaukit din dito na salita mula sa kakaibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Isa lang ang malinaw sa akin noon. Sagrado ang punyal na ito at kontra sa mga aswang na anloy-anloy. Anak? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nay, ano po kasi, naligaw po ako. Mabuti na lang po talaga at may tumulong sa akin. Kaya po ako nakabalik dito. Sana nga di ka na lang bumalik dito eh. Wala namang nag-aalala sa'yo. Banjo, pwede ba? Tumigil ka na. Kapatid mo si Gado. Paano mo nasasabi sa kanya yan? Kapatid? Imposibleng mangyari yun. Wala akong kapatid na sip-sip. Nay, ano po ba sinasabi ni Kuya Banjo? Totoo po ba yun? Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Niloloko ka lang niya. Anak kita at kapatid ka niya. Ako nagluwal sa inyo kaya sa akin ka maniwala. Tanga lang ang maniniwala sa inyo, Aling Risa. Gaya ng sinabi ko, wala akong ina at wala akong kapatid. Baka nga, hindi pa kayo nanay ni Gado eh. Tumigil ka na nga! Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo. Kung alam ko lang nalalaki kang halimaw, sana pala. Hindi na kita binuhay. Tila nasaktan si Kuya Banjo sa sinabi ni nanay. Kaya nagmamadali itong lumabas ng bahay. Siya naman pagpasok ni tatay at diretsong pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nagtataka naman kaming nagkatinginan ni nanay. Hindi kanya pinagalitan, anak. Hindi po talaga, Nay. Pinagbantaan po sila ni Lolo Seryo kanina. Takot na takot nga po sila sa matanda eh. Ano? Sinong Lolo Seryo? Yung kinukunan ko po ng mga bawang? Yung dayong matanda sa lugar natin? Diyos ko, Lolo Seryo pala ang pangalan niya. Naku anak, huwag ka nang makalapit-lapit sa kanya ha? Ho? Bakit naman po, Nay? Mabait naman po sa akin si Lolo Seryo eh. Anak, hindi mo ba alam kung bakit siya iniiwasan ng mga tao? At saka hindi ko rin alam na sa kanya ka pala kumukuha ng mga paninda mo. Nay, bakit nga po ba iniiwasan ng mga tao si Lolo Seryo? Anak, usap-usapan dito na aswang daw ang matandang yon. Ang sabi madalas daw siyang nakikitang nakatayo sa sementeryo. Magmula nga raw nang dumating ang matandang yon, marami nang natatagpo ang patay sa lugar natin. Eto, naaalala mo ba si Alex? Aba, patay na ngayon at ang sabi ng mga tao, si Tatang Seryo daw ang pumatay sa biktima. Pero na imposible yun. Hindi po ako naniniwalang aswang si Lolo Seryo. Isa pa, hindi ba't nagtatanim rin siya ng bawang? Kontra ang bawang sa mga aswang, di po ba? Nagkukunwari lang siya, anak. May mga aswang kasi na hindi tinatabla ng bawang. Kung bawang ang lalapitan niya, iisipin nga naman ng mga tao na hindi siya aswang. Pero matalino ang mga taga rito. Hindi niya maiisahan ang mga tao rito. Maniwala ka, Gado. Aswang ang matandang yon. Kaya layuan mo siya. Alam ko sa sarili ko na walang katotohanan ang kumakalat na balita tungkol kay Lolo Seryo. Ngunit bigla pa rin akong nalito at gusto kong malaman kung ano nga ba ang katotohanan. Yung pala ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao si Lolo Seryo
Pinaghihinalaan nila na isa itong aswang. Paano nga kung may katotohanan yun? Dahil dito ay hindi ko rin maiwasan ang hindi magtaka. Lalo pa at nakakita na ako ng mga aswang. Kaya naman, upang makasiguro, isang plano ang nabuo sa isip ko. Ang alamin kung sino ba talaga ang matandang magbabawang na si Lolo Sergio. Pinalipas ko muna ang ilang araw bago ko sinundan ang matanda sa kanyang mga ginagawa ng gabing yon. Nagtago ako sa mga puno at hindi ko inaalis ang paningin ko kay Lolo Sergio. Nang mga sandaling yon, Sir Blair, dala ko ang punyal at tinatahak namin ang daan papunta sa sementeryo. Mula sa pinagtataguan ko, kitang-kita ko ang ginagawa ng matanda habang dala nito ang kanyang basket na gawa sa abaka. Tama nga at sinabi ni nanay. Palagi siya nagpupunta sa sementeryo. Teka, ano kayang ginagawa niya rito? Bakit parang binibisita niya ang mga puntod ng mga bagong libing? Tsaka nilalagyan niya ng mga tanim na bawang ang ibabaw nito. Hindi kaya tama ang mga tao sa paggusto sa kanya? Tama kaya ang inala nila? Naghintay pa ako ng matagal habang pinagmamasdan ang matanda mula sa malayo. Kita ko na tila nag-uusal siya ng panalangin sa bawat puntod na lalapitan niya at tinataniman niya ng mga bawang. Nakalitaw ang dahon ng mga ito na bigla na lamang lumiliwanag sa paningin dahil sa tumatamang liwanag mula sa buwan. Diyos ko, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit kaya nagliliwanag ang dahon ng bawang sa gawin yun? Aray ko! Ang punyal ko umiinit! Muntik kong mabitiwan ang hawak kong punyal sa bigla nitong pag-iinit. Hindi nagtagal ay nagulat ako sa biglang pag-alsa ng lupa mula sa bagong libingan. Napatago ako sa puno nang mapagtanto kong may mga bumangong bangkay mula roon. Hala, ano yun? Bakit may ganon? Diyos ko! Aswang nga matanda! Totoong aswang si Lolo Sergio! Kailangan ko na makaalis dito! Hindi ko na hinintay na makita ang iba pang eksena sa mga gagawin ng matanda. Mabilis akong tumakbo at halos hindi lumapat ang mga paa ko sa lupa. Agad kong tinahak ang daan pabalik sa bahay at dumaan ako sa bintana. Hindi alam ni nanay at tatay na tumakas ako ng gabing yon para sundan ang matanda. Mas lalo kong naguluhan dahil sa mga nakita ko at magmula nga ng mga oras na yon ay natakot na rin ako kay Lolo Sergio. Hindi na rin ako dinalaw ng antok at hindi ako mapakali sa higaan ko. Pabaling-baling ako sa katre at hindi matanggal sa isip ko ang mga natuklasan ko. Kinabukasan ay narinig ko ang pagtatalo na naman ni na tatay at nanay. Palagi na lamang ganun ang sitwasyon sa bahay namin at syempre, pinagtutulungan ni na Kuya Banjo at tatay si nanay. Ano bang ibig sabihin ng mga tattoo nyo sa kamay? Bakit nagpalagay kayo ng ganyang simbolo? O ikaw, asawa lang kita ha? Wala kang karapatang magtanong tungkol sa tattoo namin ng anak mo! Hindi ikaw ang inaalala ko. Ang anak mo ang iniisip ko. Bakit pati si Banjo isinasama mo sa kalokohan mo? Hindi to kalokohan at isa pa. Anak ko rin si Banjo, kaya may karapatan ako sa kanya. Ikaw sa susunod na pakialaman mo pa ako, tatanggalan na kita ng dila at braso. Naiintindihan mo? Nakita mo na tay, pinagbabawalan tayo ni nanay sa gusto nating gawin sa sarili natin. Sige, bugbugin niyo pa siya. Mas masaya kung tayo na lamang ang nakatira sa bahay na to eh. Aray ko, Hiner! Ano ba? Bitiwan mo ang panga ko! Nasasaktan ako! Dudurugin ko talaga ang panga mo kapag hindi ka tumahimik! Dahil sa mga narinig ko, kinuha ko ang punyal sa ibabaw ng lamesa ko at mabilis akong lumabas ng silid ko. Agad kong sinugod si tatay upang matanggal niya ang kamay niyang pumipiga sa panga ni nanay. Bitiwan mo siya! Layuan mo si nanay! Nagulat si tatay sa biglang paglitaw ko sa gitna nila. Kaya natanggal ang kamay niya sa panga ni nanay
Umatras ito nang itutok ko sa kanya ang punyal. Aba, at dumagdag pang kupal na to. Hindi porkit kinakampihan ka na matandang yon, hindi ka na rin namin sasaktan. Hindi kami tutupad sa pangako namin sa kanya. Kaya ibaba mo ang punyal at hayaan mo si tatay sa ginagawa niya. Sige, subukan mo lumapit, Kuya Banjo. Hindi ako magdadalawang isip na itarak ang punyal na to sa dibdib mo. Hayop na to. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Hindi ito pagbabanta, kundi paninigurado na kaya kong gawin ang sinasabi ko. Alang-alang kay nanay. Abat, mas demonyo ka pa pala kesa sa akin, no? Higit pa sa demonyo ang kaya kong gawin. Kapag sinaktan niyo si nanay, lalong-lalo ka na, tay. Hindi na ikaw ang ama ko. Kung sino ka man, umalis ka na sa bahay ng mga magulang ko. Risa, ano bang itinuturo mo sa batang yan, ha? Nakikita mo ba kung anong ginagawa niya? Kung paano ako sagot-sagutin? Anak, ibaba mo ang kutsilyo at baka masaktan mo ang ama mo at kuya mo. Sige na. Nay, hindi sila mga tao. Kagaya sila ni Lolo Sergio. Mga halimaw po sila. Ano ka mo? Ano bang pinagsasabi mo, anak? Nakita ko na po ang lahat ng tungkol kay Lolo Sergio. Pinabangon niya mga patay, kagaya ng ginawa niya kay tatay. Hindi po ba't namatay na si tatay noon at nang muli siyang nabuhay, ganyan na po naging ugali niya. Nagbago siya, Nay, dahil hindi na po siya ang ama ko. Aswang po siya, Nay. Aba, magaling ka rin palang gumawa ng kwento, ha? Sana naging writer ka na lang. Kung ganun, pati pala ako patay na at aswang na rin, ha? Hoy, kalokohan mo. Akin na nga ang punyal na yan. Agad kong naiiwas ang punyal nang tangkang kukunin to ni Kuya Banjo. Mabilis akong umikot at siniko ko siya, dahilan upang mapasubsob siya sa lamesa. Nagulat si nanay at si tatay sa lakas ko, pero mas nabigla ako dahil hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Dala ng galit ni Kuya Banjo, muli niya akong inatake at pinilit niyang binawi ang punyal na hawak ko. Tumulong na rin si tatay pero mas naging mabilis ang pagkilos ko. Bawat ikot ko, tumatama ang siko ko sa mukha nila. Kaya sabay din silang bumabagsak sa sahig. At agad silang nawalan ng malay. Nay, tara na po! Umalis na po tayo rito, tara na! Anak, ang tatay at kapatid mo, paano sila? Buhay pa po sila. Pero kapag nagising sila, kayo po ang papatayin nila, kaya tara na po! Umalis na po tayo rito! Saan naman tayo pupunta, anak? Sa dulo po ng baryo, sa may putol na tulay na lubid. Halina po kayo! Nang muli kong sulyapan si Tatay at Kuya Banjo, napako ang paningin ko sa markang tatsulok sa kanilang pulso. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong yon. Dahil nasisigurado kong naroon din ng kasagutan sa totoong dahilan ng pagbabago ng ugali ni Tatay at Kuya Banjo. Samantala, habang naglalakad kami sa mabatong kalsada, tuluyang napahikbi si nanay. Kaya tumigil kami sa paglalakad at kinausap ko siya. Nay, wag na po kayong umiyak. Pasensya na po kung nagawa ko po ang bagay na yun sa kanila. Kailangan ko po kayong protektahan eh. Hindi ko maiwasan ang hindi malungkot, anak. Nasasaktan ako sa nangyayari sa atin. Tignan mo, nasan tayo ngayon? Para tayong mga basang sisiw na walang masilungan. May masisilungan po tayo, Nay. Kaya wag po kayong mag-alala. Maayos din po ang lahat. Teka, sino bang pupuntahan natin sa dulo ng baryo? Yung mga tao pong tumulong sa akin. Ang totoo po, hindi po ako totoong naligaw, kundi inatake po ako ng mga aswang na tinatawag nilang anloy-anloy. Kaya ganito po ang itsura ko dahil nakipaglaban po ako sa kanila. Diyos ko naman, anak. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Nay. Ang mga taong yun na nakatira sa dulo ng baryong to ang nagligtas po sa akin. Nalaman ko rin po na manunugis po sila ng mga aswang. Kaya matutulungan po nila tayo. Paano ka naman nakipaglaban sa mga aswang, anak? Anong ginamit mong sandata? Ginamit ko po ang punyal na to, Nay. Nakapatay po ako ng mga anloy-anloy. Aba, kakaiba nga ang punyal na yan. Saan mo nakuha ang sandatang yan?
May nagbigay po sa akin ito na hindi ko po kilala. Dahil nasa madilim na bahagi po siya ng kakayahan eh. Kaya hindi ko po alam kung paano ko po ito babalik sa kanya. Ibig sabihin may isang taong tumulong sa'yo. Ang punyal na yan. Yan din na magdadala sa'yo sa taong yon. Kaya ingatan mong mabuti ang sandatang yan. Opo, Nay. Iingatan ko po talaga to. Kailangan ko po siyang makilala upang magpasalamat sa kanya. Dahil kung di po dahil sa kanya, hindi ako makakaligtas mula sa mga aswang na anloy-anloy. At hindi kita maililigtas mula kina Tatay at Kuya Banjo. Matagal na pumagitna ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Nanay. Hanggang sa magpasya kaming muling magpatuloy sa paglalakad. Pagdating namin sa dulo ng baryo, ay nakita naman namin kagad ang pinaka-leader ng mga manunugis ng mga aswang. Lumapit siya sa amin at kinausap kami. Ipinaliwanag ko ang totoong dahilan kung bakit kami naroroon. Kaya naman, maluwag nila kaming tinanggap. Ipinagamit nila sa amin ang maliit na kubo na matagal na raw na walang taong nakatira. Dito ko na nga nakilala ang pinuno ng mga manunugis ng mga aswang na sina Mang Sado. Nang mapagsolo kami ni Nanay, kinausap niya ako habang balisa sa kanyang kinauupuan. Anak, umalis na tayo rito. Mas lalo kong hindi mapalagay sa lugar na ito. Bakit po, Nay? Alam niyo naman pong wala tayong ibang mapupuntahan eh. Tsaka mas ligtas po tayo dito. Hindi yun ang inaalala ko, anak. Kundi ang mga napansin kong marka sa pulso nila. Kagaya yun ang tato sa pulso ng kapatid at ama mo. Hindi ka ba nag-aalala na para bang may mali rin sa kanila? Napansin ko rin po yun, Nay. Pero nakipaglaban sila sa mga aswang kahit may marka silang hugis at sulok sa pulso. Hindi po sila kagaya nila Kuya Banjo at Tatay na masama ang ugali. Mabuti pong mga taong nakatira dito. Kahit na, nag-aalala pa rin ako. Kailangan nating makausap si Sado para malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng mga tatak na yon sa pulso nila. Saka tayo magtiwala sa kanila. Sa lugar na yon, nagpalipas kami ng gabi ni Nanay. Balak din naming kausapin si Mang Sado tungkol sa napapansin naming marka sa pulso ng mga tao. Kaya lang pagsapit ng kinabukasan ay nagkaroon kami ng hindi inaasahang bisita. Gado! Gado, nariyan ka ba? Ang lolo seryo mo ito! Pwede ba tayong mag-usap? Bumakas ang takot sa mukha namin ni Nanay nang marinig namin ang boses ni Lolo Seryo. Maigpit din ang kapit ko sa braso ni Nanay habang nagdadalawang isip na pagbuksan ng pinto ang matanda. Ilang sandali pa, si Mang Sado naman ang narinig naming tumatawag sa amin. Kaya wala na kaming nagawa ni Nanay kundi ang lumabas sa kubo at harapin ang dalawa. Gado! Nalaman ko nangyari sa inyo. Pwede ba kitang makausap? Ayoko po makipag-usap sa inyo. Lumayo po kayo sa amin. Anong sabi mo? Abay, teka. Bakit ka natatakot sa akin? Kagaya ka na rin ba ng mga tao sa baryo natin? May dahilan po kung bakit natatakot ako sa inyo. Nakita ko kayo sa sementeryo. Kaya alam ko na po kung sino kayo at kung ano ang pagkatao nyo. Natigilan ang matanda, ngunit agad na nakabawi sa pagkabigla. Kahit bumakas ang pag-aalala sa mukha nito, ay mas pinili nito na magpaliwanag. Mag-usap tayo, Gado. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nagkakamali ka sa pagkakaintindi mo sa nakita mo. Wala na po kayong dapat ipaliwanag. Nakita ko na po ang lahat. Pero mali ka nang iniisip. Pakinggan mo muna ako. Wag! Huwag kayong lalapit sa anak ko. Sapat na ang mga nakita niya para sa paliwanag ninyo. Tumigil sa pagakbang ang matanda nang magsalita si Nanay at napako ang atensyon nito sa mukha ng aking ina. Napakunot ang noo nito na para bang bigla itong may naalala. Maya-maya pa ay naupo ito sa bangko at nagpaliwanag sa aming dalawa ni Nanay. Kung ang iniisip nyo ay isa kong aswang, nagkakamali kayo. Hindi po ako maaaring magkamali, Lolo Seryo. Nakita ko ang ginawa nyo. Binuhay nyo mga patay ng gabing sinundan ko kayo. Kung titoong sinundan mo ko ng gabing yon,
Hindi mo nakita ang huling nangyari, tama ba? Ha? Opo, pero... Pagkatapos umahon ng mga nilalang na yun sa libingan, pinatay ko sila dahil sila ang mga nilalang na tinutugis ko. Hindi sila mga bangkay, kundi sila mismo, ang tirador ng katawan ng mga patay. Sinasabi niyo bang mga anloy-anloy ang nakita ko? Ganun na nga. Kung ayaw mo maniwala na hindi ako aswang, ang punyal na lang ang magpapatunay na hindi ako isang masamang nilalang. Teka, paano niyo po nalaman ang tungkol sa punyal? Dahil ako ang taong tumulong sa'yo nang gabing inatake ka ng mga anloy-anloy. Ang mga taong naririto ay kakampi ko at palagi kong pinadadala ng mga bawang para may panlaban sila sa mga aswang. Pareho po kaming nagulat ni Nanay, Sir Blair, sa mga nalaman namin mula sa matanda. Dahil po dito, unti-unting napanatag ang loob ko at nawala ang mga pagdududa ko. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Lolo Sergio, marami pa kaming natuklasan. Ang punyal na hawak mo ay mula sa sinaunang antingero na manunugis din ng mga aswang. Ako ay isang albularyo, manunugis at antingero na naghahanap sa pinuno ng mga anloy-anloy. Siya ang mapagpanggap na nilalang na naglalagay ng markang hugis at sulok sa pulso ng mga taong sunod niyang bibiktimahin. Markang tatsulok. Ibig sabihin, yun ang simbolo ng pagmamay-ari ng aswang. Tama ka, Risa. Kaya nasa panganib ang buhay ng lahat ng taong may tatak ng aswang. At ang unang sintomas ng taong unti-unting napapasailalim sa kapangyarihan ng anloy-anloy ay ang pagbabago ng kanyang ugali. Ano? Ibig sabihin po, nasa panganib sila Tatay at Kuya Banjo? Tama ka, Gado. At hindi rin nila sinasadya ang pagbabago ng kanilang ugali. Hindi nila nakokontrol ang kilos nila, maging ang mga sinasabi nila. Dahil kontrolado sila ng pinuno nila. Siya ang kailangan kong mahanap at mapatay upang tuluyang matapos na ang pagpapakalat niya ng lagim sa kanyang mga biktima. Malinaw na po sa akin ngayon kung bakit kinatatakutan po kayo ng mga tao. Dahil karamihan sa kanila ay may marka ng anloy-anloy. Hindi nila kinakaya ang amoy ng bawang kaya umiiwas sila sa inyo, tama po ba? Oo, Gado. At dahil sa pagiging manunugis ko ng mga aswang, kaya kinatatakutan din nila ako. Ang lahat ng mga taong umiiwas sa akin, lahat sila ay mga aswang na anloy-anloy na tuluyang niyanggaw ng pinuno nila. Ang mga taong narito na may simbolo ng tatsulok sa pulso, sila pa lang ang nababantayan ko at handa silang tumulong sa akin para mailigtas ang buhay nila. Ayaw nila na maging aswang. Diyos ko, paano na ang asawa at anak ko? Paano natin sila maililigtas, Tatang Sergio? Ito ang dahilan kung bakit gusto ko kayong makausap. Kailangan ko ang tulong ni Gado. Siya lamang ang may kakayahang makahanap sa kinaroroonan ng mutya ng kambal na bawang. Napapatay sa pinuno ng mga aswang. Ho? Paano ko naman mahanap po mutya? Sa pamamagitan ng pagtatanim ng halaman na bawang. Ito ang magtuturo sa iyo kung nasaan ang mutya. Sa oras na lumiwanag ang mga daon nito sa libingan ng yumao, nangangahulog ang doon nakalibing ang taong huling nagmamayari sa mutya ng kambal na bawang. Ibig sabihin po ba, ako lang po ang nakakakita sa liwanag na yon? Oo, Gado. Ganun na nga. Naalala ko po nung gabing sinundan ko kayo. Nakakita po ako na nagliliwanag na dahon ng bawang mula sa isa sa mga itinanim niyong halaman. Ano? Totoo ba yan, Gado? Pero saan banda? Sa bandang gitna po eh. Sigurado po akong lumiwanag yun. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad kaming nagtungo sa sementeryo dala ang pala. Kasama si Mang Sado, Nanay, Lolo Sergio at ang mga tao sa lugar na yon, tulong-tulong kami sa paghukay ng libingan ng taong huling nagmamay-ari sa mutya. Ayon sa kanila, Sir Blair, ay nakasalalay daw doon ang paggaling nila at pagtanggal sa tatak na nasa pulso nila.
Halos tumagal ng 1 oras ang paghuhukay namin bago namin nakita ang kabaong ng lalaking tinutukoy ni Lolo Sergio. Ako rin ang pinaghanap nila sa mutya dahil ako lang daw ang makakahawak nito. Lolo Sergio, natatakot po ko. Kalansay na to eh. Isa kang baho. Tiisin mo ang amoy. Alang-alang sa mga taong umaasa sa iyo, Gado. Anak, mag-iingat ka. Kinapa ko ang damit ng lalaking kalansay at nang makita ko ang biglang paglitaw ng liwanag mula sa bulsa sa dibdib nito, agad kong kinuha yon. Naramdaman ko ang malamig at madulas na bato sa palad ko. Saka ko itinaas ang mutya para ipakita kay Lolo Sergio. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang bumalot sa buong katawan ko ang liwanag at tila gumaan ang pakiramdam ko, nagkaroon din ako ng kakayahang tumalon ng mataas at nagawa kong makaakyat sa itaas ng walang kahirap-hirap. Napaatras ang mga tao at bumakas sa anyo nila ang labis na tuwa. Dahil sa wakas ay matatanggal ko na ang tatak sa kanilang mga pulso. Paano pong nangyari ito? Bakit si Gado ang may kakayahang humawak sa mutya? Yan din ang gusto kong itanong sa iyo, Risa. Paanong nangyari ito? Tanging ang kadugo ko lang ang may kakayahang humawak sa mutya. Ang punyal na hawak ni Gado ay mula sa sandata ng sinaunang antingero na kalahi ko. Ibig sabihin lang nito ay kadugo ko si Gado. Paano pong mangyayari yon? Walang lahing antingero ang asawa ko, lalong-lalo na ako. Hindi ko rin po kayo kadugo. Hindi maaaring magsinungaling ang mutya at ang punyal. Teka, nasan ba ang mga magulang mo? Baka sila ang mga kamag-anak ko. Wala na po ako mga magulang at hindi ko sila totoong pamilya. Napadpad lang po ako dito dahil dito ako dinala ng aking ina. Si Corazon, yun lang po ang natatandaan kong pangalan ni nanay. Ang Corazon ba na sinasabi mo ay isang babaeng Kuba? Opo. Sabi ng mga magulang ko na nagpalaki sa akin noon, isang Kuba raw ang ina ko. Pinagbintangan nilang aswang ang nanay ko kaya pinagtulungan itong patayin ng mga tao. Itinakas po ko ng mga nakagisnan kong mga magulang. Kaya nabuhay po ako. Nakita ko ang panginginig sa mga kamay ni Lolo Sergio nang tumingin ito sa mukha ni nanay. Sumilay din ang luwa sa mga mata nito at bigla niyang hinawakan ang tigkabilaang balikat ni nanay. Ibig sabihin na ikaw nga. Ikaw ang nawawala kong anak kay Corazon. Kaya pala na matitigan ko ang mukha mo kanina. Si Corazon ang nakita ko. Nakita ko rin yung kanina nang tumitig siya sa mukha ni nanay. Kaya napagtanto ko na mag-ama nga sila. Hindi agad nakapagsalita si nanay dahil sa labis na pagkabigla. Matagal na kitang hinahanap, anak. At dahil sa nangyari sa nanay mo noon, pinatay ko ang mga aswang. Nilinis ko ang pangalan ni Corazon. Yun din ang simula ng pagiging manunugis ko ng mga aswang. At si Gado, nananalaytay sa mga ugat niya ang dugo ng pagiging isang manunugi sa tantigero. Ang punyal ang nagdala sa inyo, papalapit sa akin. Lolo Sergio, totoo ko po pala kayong lolo. Oo, at ngayon, Apo, kailangan nating iligtas ang tatay at kuya mo dahil pamilya ko na rin sila. Tay, kayo po ba talaga yan? Kayo po ba talaga ang ama ko? Oo, anak, Risa. Ang saya-saya ko dahil sa wakas ay nahanap din kita. Teka, may lumang larawan ako ng nanay mo sa pitaka ko. Sandali lang. Oh, heto. Tignan mo. Ngayon ko lang napagtanto na magkamukha nga kayo. Nang makita namin ang larawan ni Lola Corazon, ay nakita kong malaki nga ang pagkakahawig nila ni nanay. Napahagulgol ng iyak si nanay dahil ang larawan din na yun ang huli niyang nasilayan mula sa mga magulang na nagpalaki sa kanya. Nagyakap ang mag-ama at masaya rin ang mga tao na nahanap na ng matanda ang anak nito.
Nang matapos kami sa pag-uusap sa sementeryo at naibalik ang labi ng lalaki na kalaunan ay nalaman naming kapatid pala ni Lolo Sergio. Umuwi kami sa bahay at ginamot ng matanda ang mga taong may marka sa pulso gamit ang mutya. Dito po namin nalaman na ang tatak na yon ay hindi simpleng tato dahil nadiskubre naming isa pala itong sugat na unti-unting nagpapahirap sa mga biktima. Mas lalo silang natakot nang patakan ito ng langis na pinagbabaran ng mutya ng kambal na bawang at lumabas ang mga uod na kulay itim. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, ngunit ito ang nangyari sa mga taong ginamot ni Lolo Sergio. Buhay ang mga uod na sinasabing unti-unting kumakain sa laman ng mga biktima upang mapadali ang pagkamatay ng mga taong nagtataglay ng tatak. Ngayong napagaling na natin ang mga tao, kailangan na nating kumilos para pigilan ang pinuno ng mga aswang. Paano pong tatay at kapatid ko, Lolo Sergio? Kailangan natin magplano. Kailangan niyong bumalik sa bahay ninyo. Magmatsyag kayo kung tama ang hinala ko. Paano po namin malalaman kung sino nagpapanggap na pinuno ng mga aswang? Mapapaso siya sa presensya ni Gado at mag-iinit ang mutya. Natatakot po ako, Lolo. Hindi po ako handang malaman kung sino ba talaga sa kanila ang totoong kalaban. Ipanatag mo ang kalooban mo at kailangan mong tanggapin na isa lang sa kanila ang maliligtas. Ngunit malakas ang kutob kong si Hiner ang pinuno ng mga anloy-anloy. Teka, sandali lang, tay. Paano niyo po nasabing ang asawa ko po ang pinuno ng mga anloy-anloy? Dahil lahat ng kakayahan ng isang anloy-anloy ay nakikita ko sa pagkatao ni Hiner. May posibilidad din na kaya kayo ang nilapitan niya ay dahil malakas ang kutob niyang kadugo ko kayo. Ano po ba ang kakayahan ng mga aswang na anloy-anloy? Kaya nilang hatiin ang kanilang katawan, katulad ng mga manananggal. Humihiwalay rin ang parte ng kanilang katawan sa tuwing sila'y kakain ng isang bangkay. Mabilis din silang kikilos at may lakas ng tulad sa aswang na balbal. Sila rin ang dahilan kung bakit palagi akong pumupunta sa sementeryo. Dahil madalas ko silang nahuhuling kumakain ng bangkay doon. Paano po nila kinakain ng mga bangkay? Ang ginagawa nila, lalantakan nila at sisimutin ang mga buto nito, pati lamang loob ng kanilang biktima. Ang ititira lang nila ay ang balat ng bangkay para isuot sa kanilang katawan na tila ba isang damit. Magpapanggap sila bilang ang taong kanilang isinuot upang bumalik sa mga kamag-anak nito na tila ba may isang milagro ang nangyari. Magkikwento sila ng mga bagay na kanilang mga nakita sa kabilang buhay upang manipulahin ang mga taong nasa paligid nila para malaya silang maglagay ng kanilang mga marka sa mga ito. Nang sa ganun, kapag dumating ang araw ng kanilang pagkamatay, ay sila lang ang makakakain sa mga bangkay nito. Ibig sabihin, maaaring si tatay nga pong matagal niya na pong hinahanap na pinuno ng mga aswang dahil siya lang naman pong namatay noon at muling nabuhay. Oo, Gado. Si Hiner lang ang nagtataglay ng ganung mga palatandaan. Kaya ang tatay mo ay talagang matagal ng patay at ang taong umahon mula sa limingan na sinasabing nabuhay ay walang iba kundi ang pinuno ng mga anloy-anloy na si Barikudo. Hindi agad matanggap ni nanay ang katotohanan yon. Alam ko na mahirap yon para sa aking ina dahil umasa kaming buo pa ang pamilya namin. Ngunit may isang buhay pa kaming kailangang iligtas. Si Kuya Banjo, dahil nasa panganib ang buhay niya. Pagkatapos naming magplano ay umuwi kami sa bahay ng araw din na yon at nadatnan namin si Kuya Banjo na nag-iihaw ng atay ng baboy. Kuya Banjo, patawarin mo ako sa ginawa ko, ha? Anong ginagawa mo rito, ha? Malis ka rito, hindi kita kailangan. Pero bago yun, babasagin ko muna ang pagbumukha mong hayop ka. Mabilis niya akong inatake ng suntok, ngunit agad naman akong nakaiwas. Nagkataon na wala roon si tatay, kaya magagawa namin ni nanay ang plano. Nang makahanap ako ng pagkakataon, malakas kong sinipa sa muka si Kuya Banjo.
dahilan upang mawalan ito ng malay. Kuya, patawarin mo ako sa ginawa ko. Ngunit kailangan kong iligtas ang buhay mo. Nay, ang langis po, akin na! Mabilis na lumapit sa akin si nanay at inabot niya sa akin ng langis na pinagbabara ng mutya ng kambal na bawang. Ipinatak ko yun sa marka niya sa pulso at pagkatapos ay lumabas nga mula roon ang mga uod. Pasintabi po ulit sa mga kumakain. Ngunit ito po talaga ang mga nakita namin ni nanay noon. Kaya lang, nasa kalagitnaan pa lang kami ng panggagamot kay Kuya Banjo, biglang dumating si tatay at agad niyang sinakal si nanay sa leeg. Anong ginawa niyo kay Banjo, ha? Bitiwan mo ako, hayop ka! Hindi na ikaw ang asawa ko! Matagal nang patay ang asawa ko, Sinar! Kung ganon, wala na pa ng saysay ang pagpapanggap ko. Kailangan ko nang tanggalin ang nabubulok na balat ng asawa mo. Ito munang tikman mo! Bago mo tanggalin ang balat ni tatay! 2 kamay ang hawak ko sa hawakan ng punyal, sabay tarak sana sa likod ng nagpapanggap kong ama. Ngunit agad niyang nasalo ang punyal ko kahit umuusok noon ang kamay niya. Nasa'yo na rin pala ang punyal ng matandang yon. Ibig sabihin, alam na niya kung nasan ako. Kaya naman, ipapakita ko sa kanya ang bangkay ninyong dalawa. Bigla akong nag-alala nang ihagis nito si nanay at bumalandra ito sa dingding, habang ako naman ang hinarap niya at ipinakita kung paano niya sinugatan ang kanyang sarili gamit ang punyal ko. Teka, paano nangyari yun? Bakit hindi ka tinatabla ng punyal? Dahil ako ang pinuno ng mga aswang. Hindi mo ako basta-basta matatalo gamit ang punyal na yan. Pakialamero ka. Ang dapat sa'yo ay mamatay! Sa bilis ng pangyayari, hindi ko naiwasan ang pagbaon ng talim ng punyal sa tiyan ko habang nakangisi si Barikudo na nagpapanggap na ama ko. Unti-unting nawala ang balat na bumabalot sa kanyang katawan at muka. Lumitaw sa harapan ko ang muka ng isang aswang na anloy-anloy. Mas lalong ibinaon ng aswang ang punyal sa tiyan ko. Sa kanya ako sinakal at itinaas sa ere. Bumangon noon si nanay at hinampas niya ng bangko sa likod si Barikudo. Kaya naman, naihagis niya ako sa dingding. Halos mapaigik ako sa sobrang sakit ng katawan ko. Mabuti na lang at dumating bigla si Lolo Sergio kasama ang taong bayan. Yun nga lang, tinangay ni Barikudo si nanay papunta sa kakahuyan. Apo ko! Diyos ko! Malalim ang sugat mo sa tiyan! Lo, si nanay tinangay po ng pinuno ng mga aswang. Oo, alam ko. Kailangan mo nang magamot ang sugat mo. Huwag niyo na po akong alalahanin. Si nanay po, iligtas po natin siya. Oo, sige. Ililigtas natin si Risa. Kaya lakasan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Lo, hindi po dinatablan ng punya ng kalaban. Kaya may hihirapan po tayong patayin siya. Ang mutya ng kambal na bawang. Yun ang papatay sa kanya, panigurado. Kailangan maisuot sa leeg niya ang mutya. Saka mo siya sasaksakin ng punyal sa puso. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magamot kagad. Huwag ka magalala. May kakayaang magpahilom ng sugat ang mutya. Kaya sige na, isuot mo na ang mutya sa leeg mo. Agad kong isinuot ang mutya sa leeg ko at hindi nga nagtagal ay unti-unti kong naramdaman ang pagsara ng sugat ko sa tiyan. Nang tumayo ako, dinampot ko ang punyal at nabigla ako nang makitang wala na rin si Kuya Banjo. Lolo Sergio, si Kuya Banjo nawawala. Kailangan natin sundan si Barikudo. Malakas ang kutob kong sinundan siya ni Banjo. Kinausap ni Lolo Sergio ang pangkat ni Mang Sado upang tumulong sa paghahanap kina nanay at Kuya Banjo. Sinabi ni Mang Sado na alam nito kung saan patungo si Barikudo at agad kaming nagtungo sa sementeryo. Nadatnan nga namin ito kasama si Kuya Banjo. Biyag nila si nanay. Sa pagkakataong yon, nagulat ako dahil ang alam ko na magaling na si Kuya Banjo. Kaya hindi ako makapaniwalang mas pinili nitong kumampi
sa kalaban. Kuya! Pakawalan mo si nanay! Nakikiusap ako! Gumising ka na! Hindi siya ang tatay natin! Huwag mo akong lukohin! Ikaw at itong babaeng to ang hindi ko pamilya. Si tatay lang ang pamilya ko! Napakunot ang noo ko. Tila wala sa sarili si Kuya Banjo at hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Mas lalo kaming nagkagulo nang lumitaw ang mga alagad ni Barracudo mula sa gilid ng sementeryo. Umaangil ang mga ito habang tumutulo ang malapot nilang laway at ang mga singaw ng kanilang katawan ay amoy nabubulok na laman ng tao. Bigla kong nakaramdam ng panghihina na para bang may malakas na puwersang nakabalot sa katawan ko at nahihirapan akong huminga. Mga kasama, ginagamitan nila tayo na mabaho nilang amoy. Kaya magdikdik kayo ng mga bawang upang kontrain ang kanilang kapangyarihan. Sabay-sabay silang nagdikdik ng mga bawang at isinaboy nila ang mga ito sa mga kalaban. Galit na napasigaw si Barracudo dahil natatalo sila ng amoy ng bawang. Ano pang hinihintay nyo? Atakihin nyo sila! Patayin ang mga tao! Sugod mga kasama! Lalaban tayo para sa buhay natin! Dala ang mga sibat at itak ay nakipagsabayan ng mga tao sa mga kalaban. Ako naman, hinarap ko ang pinuno ng mga anloy-anloy habang sina Kuya Banjo at nanay naman ay lumayo sa mga nilalang na naglalaban. Napansin ko ang titig ni Kuya Banjo sa akin na para bang may gusto siyang sabihin. Nang tumango siya habang naluluwa ang kanyang mga mata ay napagtanto kong palabas lamang niya ang lahat. Nagpanggap lang ito na hindi pa nakakalaya sa tatak upang maprotektahan niya si nanay. Masaya ako dahil sa wakas bumalik na sa katinuan si Kuya Banjo. Kaya hinayaan ko silang umalis kasama si nanay. Dahil dito, ibinaling ko ang atensyon ko sa kalaban kong si Barracudo. Ngunit masyado siyang mabilis at tinamaan niya ako ng kalmot sa aking binti. Napaluhod ako sa lupa dahil sa labis na sakit. Aray! Tinamaan ako! Humanda ka sa akin! Kulang pa yan! Makikita nilang lahat ng kamatayan mo! Gado! Tumayo ka! Lumaban ka sa kanya! Huwag kang papatalo! Muli kong naramdaman ang paghilom ng sugat ko. Ngunit naroon ang konting sakit, Sir Blair. Dahil dito ay pinilit kong tumayo. Kahit hirap na ako sa lagay ko, sinikap ko pa rin tumakbo papalapit sa kalaban ko para atakihin siya gamit ang punyal. Mga kasama, walang susuko! Lalaban tayo hanggang sa huli nating hilinga! Mas lalo kaming binalot ng takot nang dumagsa ang mga kalaban. Ang iba namang nilalang ay umahon mula sa libingan kaya napagtunto naming may mga aswang na nagtatago sa bakanting puntod ng sementeryo. Halos hindi kami makausad dahil triple ang bilang ng kalaban namin dahil sa mga humihiwalay nilang katawan. Nahirapan kami sa pakikipaglaban sa mga ito. Nang malapit na kaming matalo, dumagsa naman ang taong bayan para tulungan kami. Dahil yun, sa nagtawag na ng tulong ang kapatid kong si Banjo at si nanay. Gano! Maraming tao sumama sa amin ni nanay! Narito na kami para tulungan ka! Hayop ka, Banjo! Traidor ka! Hindi ako traidor! Hindi ikaw ang tatay namin! Minanipula mo ako at pinasunod sa lahat ng utos mo kahit labag yon sa kalooban ko! Nang magamot ako ni nanay at Gado, napagtanto kong demonyo pala ang kasama namin sa bahay. Kaya hetong nararapat sa'yo. Maraming bawang hanggang sa masunog ka! Natatandaan ko rin na ayaw mo ng asin, hindi ba? Pwes, ang mga ayaw mo, ang ibibigay ko sa'yo! Isinaboy ni Kuya Banjo ang mga asin at bawang sa katawan ni Barracudo. Dito ko na nga nakitang umusok ang katawan nito pero hindi ito roon natapos dahil nagawa niyang atakihin si Kuya Banjo gamit ang mga kuko niya. Napasigaw ako ng malakas nang makitang bumagsak sa lupa si Kuya. Hindi na ako nagdalawang isip
Agad kong inatake ng saksak ang pinuno ng mga aswang at tinamaan ko siya sa kanyang tiyan. Umatungal ito dahil sa labis na sakit, pero nagulat ako dahil may kakayahan din pala siyang magpagaling ng sugat. Hindi mo ako basta-basta mapapatay. Kahit magsama-sama pa kayong lahat. Nagkakamali ka! Dahil sinisigurado ko sa'yo na mamamatay ka na rito! Dahil ako ang magsisilbing kamatayan mo! Dala ng labis kong galit, sinugod ko siya at lumiwanag ang buong katawan ko, maging ang punyal na hawak ko. Itinara ko ito ng malakas sa dibdib ni Barracudo. Gumanti siya sa akin ng kalmot at nagpalitan kami ng pag-atake. Nasusugatan ko siya, ngunit hindi yun sapat dahil kailangan kong maisuot sa liig niya ang mutya ng kambal na bawang. Habang ang mga kasama ko naman ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Barracudo. Kayong lahat, makinig kayo! Sa palagay niyo ba'y matatalo niyo ako? Kahit magsama-sama pa kayong lahat, hindi ko kayo aatrasan! Aminin mo na natatakot ka! Dahil nasa harapan mo na ang batang papatay sa'yo, Barracudo! Wala akong kinatatakutan. Lahat kayo ay mamamatay sa mga kamay ko! Huwag ka na magpanggap na malakas ka, Barracudo! Natalo na namin ang mga alagad mo! Ikaw na lang ang natitira! Saka ko lang napansin si Barracudo na siya na lang talaga ang natitirang nakatayo sa gitna ng sementeryo. Patay na ang mga alagad nito habang ang ibang mga tao naman ay abala sa pagtatanim ng mga bawang sa paligid ni Barracudo. Bahagi pala yon ng plano ni Lolo Sergio na kailangan nilang ikulong si Barracudo upang hindi na ito makatakas. Ngayon naman, ako na ang kikilos para patayin ka! Agad kong sinugod si Barracudo. Gamit ang bilis, sinaksak ko siya ng punyal sa kanyang tagiliran, sa kanyang dibdib at sa kanyang tiyan. Nang mapaluhod siya sa lupa, saka ko isinuot sa leeg niya ang mutya ng kambal na bawang. Anong nangyayari? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong ginawa mo? Dahil sa sakit na nararamdaman niya, tumayo siya at napaatras habang hindi niya mabunot ang punyal na nakabaon sa dibdib niya. Nang mawala sa akin ang sandata at agimat ko, napaluhod ako sa lupa habang nangihina. Dahil dito, lumapit sa akin si Kuya Banjo. Gado! Gado, kapatid ko! Ano nangyayari sa'yo? Kuya, ang sakit ng katawan ko. Nangihina ako. Nawala na sa akin ang agimat. Kaya ganito ang nararamdaman ko. Si nanay, kumusta siya, kuya? Ayos lang ako, anak. Nandito ako sa tabi mo. Pagmasdan niyo ang nangyayari kay Barracudo. Tingnan niyo! Inalalayan nila akong tumayo para makita ang nangyayari sa pinuno ng mga anloy-anloy na si Barracudo, kung paanong pinagtulungan siya ng mga tao. Ano? Kaya mo pa ba? Akala mo ba hindi ka namin kayang patayin? Ha, Barracudo? Ba't di ka lumaban? Hayop ka, demonyo ka! Ginulo mo ang buhay namin at ginayang pamukha ng tatay ko para pasamain siya sa paningin namin. Kinain mo na nga laman loob niya. Sinira mo pa ang pagkatao niya. Gado, sandali. Anong gagawin mo? Gado, huwag ka lumapit sa kanya. Kuya, muntik ka nang mawala sa amin ni nanay. At nagbago ang ugali mo at ilang beses mong nasaktan si nanay. Nagdahil yun sa kanya. Kaya hindi ko palalampasin to. Ako mismo ang papatay sa kanya. Pagbabayaran niya ang ginawa niyang panggugulo sa pamilya natin. Nagulat din ang mga tao sa biglang paglapit ko sa nagwawalang si Barracudo. Hindi niya napigilan ang pagbunot ko ng punyal sa katawan niya at isinaksak ko ulit ito sa dibdib niya ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Dito na siya pinagtulungang saksakin ng taong bayan gamit ang kanika nilang mga sandata.
Halos magkandaluray-luray ang katawan ng pinuno ng mga anloy-anloy na si Barikudo hanggang sa masunog ang kanyang katawan. Sinubukan pa nitong gumapang sa lupa para tumakas. Nang dahil sa mga nakatanim na halaman na bawang sa palibot niya, hindi na ito nakalis at sa isang iglap, naging abo ang katawan ni Barikudo. Mga anak, wala na si Barikudo. Wala na rin ang ama niyo. Nay, matagal na pong patay si tatay. Pero mahalaga po ngayon, nailigtas po natin si Kuya Banjo. Nay, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko Hindi ko po kasi nakokontrol ang sarili ko noon Alam po ng Diyos na hindi ko kagustuhan ang sakta ng damdamin niyo. Huwag kang mag-alala, anak. Naiintindihan ko. Ipinaliwanag na rin sa akin ni tatay ang tungkol sa pagbabago ng ugali mo. Ano po, tatay? Sino pong tatay? Kuya Banjo, si Lolo Sergio po ang tinutukoy niya. Totoo natin siya, Lolo. Ha? Talaga? Totoo po ba ang sinasabi ni Gado? Lolo Sergio? Oo, Banjo. Ako nga ang lolo nyo ni Gado. Salamat sa Diyos at nailigtas ko pa kayo. Hindi ako nahuli ng dating. Lo, salamat po sa inyo. Nasaksihan ng mga tao ang pagbabago sa buhay ko noon nang dumating si Lolo Sergio sa baryo namin. Marami ang nagpasalamat sa ginawa ng matanda dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman ang tungkol sa mga aswang na anloy-anloy at hindi rin namin matutuklasan na hindi namin totoong tatay ang kasama namin sa bahay. Kaya ang milagro o himalang tinutukoy ng mga tao sa totoong naganap sa tatay ko noon ay itinuring nila na isang pagkakamali. Isang maling paniniwala na dapat ay maging mapagmatsyag sa bawat kilos ng taong makakasalamuha natin. Sa ngayon po, ay nasa akin pa rin ang punyal. Ngunit ang mutya ng kambal na bawang ay kasamang nasunog ni Barikudo. Wala na rin namang paggagamitan pa noon. Dahil magmula nang mamatay ang pinuno ng mga anloy-anloy, wala nang nanggulong aswang sa baryo namin sa norte. Napatunayan ko na kahit gaano man katindi ang pinagdadaanan ng isang pamilya, ay tayo-tayo pa rin ang magkakaramay sa oras ng kagibitan at kapahamakan. Dahil ang magulong pagsasama nga kung minsan ay yung papala ang maghuhubog sa atin upang maging mas matibay at matatag sa pagharap ng mga pagsubok natin sa buhay. Dahil sa mga nangyari, na itama ang mga pagkakamali at nagdamayan ang totoong pamilya. Patuloy lang na kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair. At sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating kwento. Hanggang sa muli po.